So ano po ba yung mga katanungan niyo po bro sa Islam na maaari po natin sagutin sa sa oras na ito? Yung una, nagtataka po ako na sino ba talagang dapat sambahin natin, si Kristo ba o si Allah? Okay. Mashallah, napakaganda ng tanong mo bro, no? Actually, yung tanong mo bro, napaka-challenging niyan pag ang sasagot niyan ay Kristiyano. No, kasi bakit ko sinasabi na challenging masyado? Kapag ang sasagot niyan ay Kristiyano, madali lang sagutin, madali lang sabihin na ang sinasamba ay si Kristo. Pero kung hanapan mo sila ng talata sa Biblia kung saan mapapatunayan sa Biblia na sinabi ni Kristo na siya mismo nagsabi na sambahin ninyo ako sapagkat ako ang Diyos. Pag ganun ang ibabalik sa kanilang katanungan ay paligoy-ligoy, napakaraming mga paliwanag na hindi naman hindi accurate doon sa katanungan. Ngayon, kung sa Islam ang sasagot diyan sa katanungan mo kung sino ba talagang sasambahin, si Kristo o si Allah, of course si Allah ang sasambahin. Kasi si Allah, siya lang naman ang nag-iisang Diyos na walang katambal. Si Kristo ay isa siyang sugo at propeta ng Diyos na pinadala sa angkan ng mga Israel. At kailanman hindi inangkin ni Kristo o di kaya hindi niya sinabi sa kanyang mga disipulo na sambahin ninyo ako sapagkat ako ang Diyos. Ang sabi nga sa Biblia, siya ang daan patungong Ama, 'di ba? Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa kanya. So ang ibig sabihin nun, hindi naman directly na sinabi niya na walang makakapunta sa akin, 'di ba? Kasi ang sinabi niya, siya ang daan. So yung daan na yun, kung paano makilala ng isang tao ang nag-isang Diyos na dapat sambahin. Wala naman silang napapatunayan yung mga tao na nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Wala naman silang napatunayan sa Biblia na malinaw na si Kristo talaga ay Diyos. 'Di ba? Ang ginagawa lang ng mga tao na nag-aangkin na si Kristo ay Diyos ay hinati-hati nila yung mga verses sa Biblia, pinadugtong-dugtong nila. Pinutol-putol nila yung mga verses sa Biblia para suportahan ang kanilang paniniwala na si Kristo talaga ang Diyos. Okay? So, yun po yung bro. Yun po yung may sasagot po natin. Ang dapat sambahin ay si Allah sapagkat siya ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos ni Kristo. Siya ang Diyos ni Adan, ni Eva, ni Noah, ni Enoch, ni Abraham, ni Solomon, ni David, ni Moises. Okay? Siya yung siya yung Diyos ng mga naunang propeta La nufarriqu bayna ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nagtestify sila sa Quran na walang pagtatangi-tangi. Wala silang pagkakaiba. Mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan. Lahat nila ay iisa lang sila ng Diyos na sinasamba. Yun ang paniniwala, doktrina sa pananampalatayang Islam. Isa lang ang Diyos. At ang yung Diyos na yun, kailanman hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaanak, hindi siya namatay, at hindi siya mamatay. Kasi siya nga ang Diyos Hindi mo matatanggap sa isipan mo na ang Diyos mo ay pinanganak. Ang Diyos mo ay naipako sa cross. Ang Diyos mo ay namatay. Kaya sa Islam bro, isa lang ang Diyos sa Islam. Walang kahirap-hirap sa Islam kung papaano pinakilala sa Islam ang kaisa-isang Diyos na dapat sambahin. Sa Kristyanismo kasi bro, nakakalito yung pagpapakilala sa Diyos, kaya nga nagkakaroon ng different branches of Christianity. Maraming relihiyon ng Christianity kasi may kanya-kanya silang paniniwala kung sino ang Diyos. Meron nga yung ibang Kristiyano na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. 'Di ba? Kasi nga walang malinaw na sinabi sa Biblia na si Kristo ay Diyos, kaya nagkakaroon ng pagtatangi-tangi ang mga tao. Hindi nagkakaisa. Pero tignan mo sa Islam bro, sa Islam, lahat ng mga Muslim pag tinanong mo sino ang Diyos, lahat nila isa ang sagot nila, si Allah. Kahit na yung Arabong Kristiyano, pag mapunta ka sa Middle East, yung mga Arabong Kristiyano, kapag tinanong mo sino ang pangalan ng Diyos, si Allah. Arabo yun hindi siya Muslim. Arabong Kristiyano, hindi siya Muslim. So pag tinanong mo sino ang Diyos, si Allah. So yun ang nagpapatunay
sa Islam ay walang kalituan. Hindi ka malilito kung sino ang sasambahin mo kasi malinaw na pinakilala sa Quran at hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung sino ba ang Diyos na dapat sambahin. Hindi tayo pinahirapan ni Allah na ipakilala ang kanyang sarili, na ipakilala ang kanyang kakayahan bilang nag-iisang Diyos. Kung si Kristo nga ang Diyos, bakit pinahirapan pa ng kanyang mga disipulo? Bakit pinahirapan pa na yung mga tao, yung mga Kristiyano, na ipakilala siya? Diba? Bakit hindi pa niya diretsahan na sinabi na ako ang sambahin ninyo sapagkat ako ang nag-iisang Diyos? Yun nga yung hinahanap natin sa mga sa mga kapatid natin na Kristiyano. Saan po ba mababasa sa Biblia na mismo na sinabi ni Kristo word by word na ako ang Diyos, ako ang inyong sasambahin? Pag ganun ang tanong, alam mo kapag sasagot yung isang Kristiyano, paligoy-ligoy. Ang daming sagot na na hindi naman yung tamang sagot Wala. So sa madaling salita bro, walang mababasa sa Biblia na ganun. Na pinakilala ni Kristo mismo ang kanyang sarili na sinabi niya na word by word sa Biblia na ako ang Diyos, ako ang inyong sambahin. Walang ganun. Bagkus, ang pinakilala ni Kristo sa Biblia ay ang pagsamba sa nag-isang Diyos na si Allah. So yun ang pinakilala niya Ngayon naman, kung pag-uusapan naman natin sa pananampalatayang Islam, walang kahirap-hirap. Kasi isang damakmak na talata sa Quran kung papaano pinakilala ni Allah ang kanyang sarili bilang isang Diyos, nag-isang Diyos. Kaya hindi naman nakakapagtaka bro kung bakit maraming yumayakap sa Islam ngayon. Kasi dahil dyan sa maling katuruan sa Biblia, dahil dyan sa nakakalitong katuruan sa Biblia, hindi malinaw na pagtuturo tungkol sa usapin ng Diyos. Kaya maraming mga tao, mga Kristiyano na ngayon ay nagbabalik Islam dahil dyan sa dito nila nasusumpungan ang totoong aral sa pagka-Diyos, sa nag-iisang Diyos. Kasi kapag ikaw ay Muslim, wala ka nang ibang sambahin kundi si Allah. Wala ka nang sasambahin na Espiritu. Wala ka nang sasambahin na Diyos Ama, Diyos Anak. Iisa lang ang Diyos si Allah, yun lang sasambahin mo. Na kung saan ito ay hindi pinanganak, hindi nag-anak, walang pamilya, walang kamatayan at hindi namatay, yun ang Diyos ng Muslim.